Ill-gotten wealth ng mga Marcos, wala na. Wala na. Oh, yan ang kauna-unahang ano nila. Ang kauna-unahan, hindi naman talaga si Bongbong Marcos i-rebuild niya. Or ibabalik niya sa dating glory yung kanilang pangalan or lilinisin niya yung kanyang pangalan. Hindi niya planong linisin ang pangalan niya. Ang plano niya linisin ang pera ng taong bayan. Ang plano ni Bongbong Marcos linisin ang lahat ng pondo, nakawin nila. Yun ang plano niya at lalong-lalo na ito. Lahat ng mga nakapending pa ng mga kaso nila na hindi nila magalaw-galaw yung mga kayamanan na yan dahil naka-hold, naka-freeze. Yan ang plano nilang linisin. Oh, ngayon, wala na. Namatay si Ninoy. Oh, nagpakamatay si Ninoy sa bayan. Ilang mga tao ang nagpunta dyan? EDSA 1, EDSA 2, EDSA 3. Diwa ng EDSA. May diwa pa ba ng EDSA kapag ganito nangyari? Oh, nagbuo pa ng mga komisyon. PICC. Ano tawag ba? Ano ba yun? PACC. At kung ano-ano pa, mga PCGG ba yun? Oh, yung basta yun, yung yung binuo para lang makuha ng gobyerno lahat ng mga ninakaw ng mga Marcos sa Pilipinas. May mga ginawa silang mga ahensya na ganyan. Ano nangyari? Ano nangyari sa mga ipinaglaban noong mga noong mga nakaraang mga tao, mga nakaraang mga political personalities na ngamatay pa sila para lang mapatalsik itong pamilyang ito at mabawi yung pera na yan. Yung yung anak ni yung isang Aquino na Abnoy, yung bata, yung yung Kiko D ba yun? Kiko D. Walang hiya ka. Kung buhay ang tiyuhin mo, putang ina, bakit sinasampal-sampal ka na nun? Walang hiya kang bata ka. Namatay ang namatay ang lolo mo. Oh, namatay na rin ang lola mo sa kakalaban dito sa mga Marcos. Namatay na rin ang tiyuhin mo sa kakalaban sa mga Marcos. Tapos ngayon, kampi ka na ng mga Marcos. Ngayon, yung pera na inaasam-asam natin na makuha natin na sana may babalik natin sa taong bayan. Po, tangina, wala na. Nakuha na rin nila. Nakuha na nila yung pera ng Pilipinas since 2022 hanggang ngayon. Pucha, pati yung mga pera ninakaw nila noon. Nakuha na nila. So, successful. Successful. Tura ng Sandigan Bayan ang natitirang asset claims sa forfeiture case o kaso ng pagbawi sa mga umunoy nakaw na yaman ng pamilya Marcos. Dinismiss ng Special Division ng Anti-Graft Court ang civil case number 0141 matapos magpasya ang Presidential Commission on Good Government o PCGG, Presidential Commission on Good Government. Binuo yan. Yang ang komisyon na yan, binuo yan para mabawi lahat ng mga nakaw na yaman ng mga Marcos at maibalik sa kaban ng bayan. Ganun din daw naman. Kahit mabawi mo, ibalik ko sa kaban ng bayan, nanakawin din nila kasi si Bongbong din naman ang presidente. Ganun din. Ang saklap, Ang saklap. Tapos tuwan-tuwa kayo. Tapos ipinagtatanggol niyo yung mga yan. Tapos si Pangulong Duterte nakakulong sa dahig. Samantalang itong matandang Marcos, siya ang daming mga human rights violation, ang daming buhay ang nawala dahil diyan. Tapos ang nakakulong ngayon si Pangulong Duterte. Pucha yan. Oo nga naman. Sabi nga naman na siguro ng Sandigan Bayan. Bakit ko pa i-sequester yung mga na yan? Pag sinequester ko yan, pupunta rin sa gobyerno yan, nanakawin din nila yan, ibigay mo na sa kanila. Pahirapan pa natin yung mga sarili natin. Anak ng tinapay naman, PCGG na hindi na ito maghahain ng karagdagang mga ebidensya. Ang sabi ng PCGG, ang mga ari-ariang nakapaloob sa kaso ay sakop na rin ng mga naunang partial judgment na nag-uutos sa bawiin ng mga ari-arian. Kabilang dyan ang $658 million na halaga ng Swiss deposits. $658 million. Pucha, alam ninyo kung gaano karami yon? Yung 658 million. Tingnan natin dito. 658 million. 658 million. Ayan, million. US, puta, 40 billion yun. 40 billion, 515 million. 334. Putang ina niyan. Pucha, yang ganung kalaki yung pera na yan. Hayop, di ba? Tapos kayo, tuwan-tuwa kayo. Wala na, nalimas na nila. Mga property, shares at interests, pati paintings at artworks na nagkakahalaga ng $17 million. Na-recover na nila ang karamihan ng mga property sa magkakahiwalay na civil actions. Bahagi rin ng civil case number 0141 ang mga umunoy bank deposit ng mga Marcos sa Luxembourg, Hong Kong, Cayman Islands at Amerika. Tinawag naman ng ATOM o August 21 movement na totally unacceptable o hindi katanggap-tanggap ang desisyon ng korte.
Sinusubukan pa namin kunin ng Saan na? O hindi ba, sabi pa nga noon sabi pa noon, 'di ba? Kailangan yung mga biktima ng martial law. Oo, may makukuhang pera dito sa mga makukuha pa ng gobyerno. O, ano nangyari? Marcos pa rin tayo niyan? Marcos pa rin, ganun. O, so paano na? Yung mga dilawan na pinagtatanggol itong mga biktima ng martial law. Di ba sila Eta Rosales, biktima ng martial law yan? O, asan na kayo? O, hindi ba yung mga makakaliwa, yung mga matatandang mga makakaliwa, sila Sator Ocampo, sila Colmenares, o hindi ba biktima kayo ng martial law? O ba't hindi kayo nagsasalita tungkol dito? O yan sila Jokno, o bakit hindi kayo nagsasalita tungkol dito? Tangina, nakakadiri kayo. Wala kayong mga prinsipyo, putya, iniisip nyo lang, ay nanalo naman na tayo, nasa posisyon naman na tayo, okay na yun. Pero dati putya, galit na galit kayo sa mga Marcos. Ngayon, walang nagre-react tungkol dito. Habang nililimas nila yung pera ng taong bayan, putyang ina, nililimas pa nila yung mga pera nila. Na pera din ng taong bayan to, ng mga naka-freeze. Bilyong-bilyong halaga ito. Mga bossing, ha? Ng mga itinagong pera nila sa iba't ibang mga bangko sa ibang bansa. Na ngayon ay makukuha na nila sa wakas. O, dahil, Bongbong Marcos pa more. Di ba? O, masyado kayong busy. O, masyado tayong busy sa mga nangyayari sa kapaligiran natin. Oh, ano nangyari? Oh, ito, yung pang-iisnab ng 18 Brave Marines. Sabi ni Rapi Tulfo, hindi daw to mga kargador lang daw ito. Hindi daw mga bayani ito. Ulul. Anong hindi mga bayani itong mga ito? Simula nung sila ay na-enlist bilang mga sundalo sa Pilipinas, kay Marines, kay Navy, kay Air Force, kay Army, the moment na sila ay pumirma, the moment na sila ay naging militar, bayani na sila, eligible na sila na mailibing dyan sa libingan ng mga bayani. Ikaw, Erwin Tulfo, tsaka Rapi Tulfo, putya, pag namatay kayo, hindi kayo pwede dyan sa libingan ng mga bayani. Doon kayo sa libingan ng mga manyakis. Oo, kung may libingan ng mga manyakis, kayo ang may pinakamalaking doon, Musoleo. Mga bayani ito, nagtanggol ito sa bayang Pilipinas Mga naging sundalo ang mga ito Kung sakali man na yung iba sa kanila enlisted lang, bayani pa rin yan dahil ininlist nila yung sarili nila para sa pagmamahal sa bayan. So kung sakaling kailanganin sila ng bayan, they are there to defend the country. So para sa akin, bayani yung mga yan, sa inyo hindi. Dahil Dahil kayo, yung kanilang sinusumbong. Na-dismiss. Sabihin nyo, mga dismissed yung mga yan, mga dishonorably discharged. Natanggal sila, naawol sila sa kanilang sa kanilang pagiging serviceman. Natanggal sila sa pagiging militar at nagtrabaho sila dyan kay Zaldico kasi kailangan nilang kumita ng pera. Kayo din naman may mga retired din naman kayo, di ba? Na mga military personnel na mga nagsisilbi ng mga security ninyo, di ba? Yan yung kalakaran Natatandaan ninyo itong mga Tulfo na ito nung tinanggalan sila ng mga kapulisan na mga security, 'di ba? Military ang sa kanila, ang nag-serve na mga security at bodyguards nila. Tandaan niyo 'nun. 'Di ba? Ngayon etong mga militar na to, militar pa rin naman sila, ex-military na nagtrabaho sila dito kay Zaldico dahil yun ang nire-require O kailangan ex-army, ex-military, ex-marine, yun ang requirement ni Zaldico So ngayon sinasabi nila, bakit? Alam nila na pera yung binibitbit nila. Bakit Bakit hindi nila sinumbong? Ayan na nga Sinusumbong na nga nila Regardless sabi ko nga, regardless if they are Marines, ex-Marines, not Marines, if they are cargador, regardless. Bakit doon tayo nakafocus sa kanilang title? Bakit hindi tayo nakafocus doon sa kanilang mga isinisiwalat? We are talking about personal knowledge. Sabi nga nila, sa korte daw, kapag meron kang personal knowledge, ikaw ay first hand na experience mo yung bagay, tinatanggap na yung testimonya mo. Testimonial evidence, so long as it's first hand experience and it's personal, you have personal knowledge, tinatanggap yan ng korte. Itong mga sundalo na to, mayroon silang mga ID. Si Zaldico, sinasabi natin na siya ang isa sa mga pinuno ng mga magnanakaw sa Kongreso. Tapos, meron silang mga ID, proof, na nagtrabaho sila kay Zaldico. Sinabi ni Zaldico, ganito, ganyan. Sinabi ni Orly Gutesa, ganito, ganyan. Nag-corroborate doon sa statement netong Marines. So, bakit hindi tayo mag-focus doon?